Bahagyang umaalinsangan sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon at mga partly cloudy ang iiral ngayong araw ng Biyernes. Pero ang shear line masyado pang manipis para may tuturing, so iiral ang easterlies na magpapainit ng bahagya sa bahagi ng silangan ng bansa, kabilang na ang bahagi ng NCR at Bicol Region. Shallow trough sa may bahagi ng Guam na natiling stationary at mababa pa rin ang tsansa maging isang active na low pressure area. Pero surface trough, magpapaulan sa ilang bahagi ng Palawan at Eastern Mindanao area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, October 27, 2023. Ang oras nating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:12 na ng umaga. Una, hindi tayo nakapag-report kahapon dahil nagkaroon ng problema ang ating main computer na kung saan tayo ay gumagawa ng video prompt para sa ating daily weather at mga ibang tools na ginagamit natin. Sa ngayon ay medyo okay ang aking main computer server ngayon. Bagamat patuloy ko pa rin siyang nire-repair, at least ngayon ay nasa okay na condition ito at ngayon ay nakakapag-report tayo ngayong umaga. So ngayong umaga, base sa ating Doppler microwave imagery o micro Doppler satellite imagery, ay makikitang may mga ilang water vapor pa rin umiiral sa silangan ng bansa. Medyo may manipis kasing umiiral pa rin dyan na shear line na nakikita lang natin gamit ang ating water vapor monitoring. So kaya medyo may mga ilang drizzle rains na umiiral at may mga ilang maliliitang pag-ulan lalo na sa bahagi ng Camarines Norte. Pero sa nalalabi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ay sa ngayon ay magiging partly cloudy, medyo hazy, klaro at mostly cloudy ang ating current condition ngayong umaga dito sa Metro Manila. At base sa aking weather station monitoring ay overcast pa rin ito at gloomy ngayong umaga. Ang mga pagkidlat sa bansa ay malalayo naman ito. Base sa aking lightning detection system ay may at least hanggang mga limang lightning strikes ang nadedetect nito. Pero malayo naman ito within 500 km range mula sa amin sa Caloocan City. Sa lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:32 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan nga, gaya ng aking pahabol na report kahapon at maalinsangan tayo sa Metro Manila at Central Luzon. Kahapon nakapagtala kami ng highest of 33 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon, 1:44 PM. At ngayon ay kasalukuyang sa space weather status, meron tayong geomagnetic field, at least G1 yun. At kung sisilipin natin yung wind, yung surface wind ng space weather natin, ay kasalukuyang nag-a-arrive ito. Kung sisilipin natin dito sa ating density, yung wind velocity o yung lakas ng hangin mula sa kalawakan, mula sa CME na inilalabas ni Haring Araw, ito ay kasalukuyang umiepekto. Pero at least medyo mga moderate lamang ito na umiiral. Pero may paparating ang bandang October 29 hanggang 31, inaasahang merong aasahan na naman tayong CME na tatama sa mundo. Ayan po. Kung dito, bandang, tatamaan na naman tayo. So medyo mataas-taas ang radial velocity nito in kilometers per second. So paghandaan yan, expected sa loob ng 3 araw according sa ating KP index ay tataas ito. Sa ngayon, nasa G1 tayo o 4.66 index. Kaya expected may mga radio interruptions lalo sa mga GCash users natin, gumagamit ng mga mobile phones at radio telecommunication systems. Kanina nagkaroon ng mataas na solar flare na umabot sa M+ o R1+. Ayan o, Class C na solar flare kanina lamang. At naka-apekto ito sa may Mid-Pacific, kasama na ang bahagi ng Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas.
Kung titingnan natin, ayan, Mid-Pacific po, halos apekto ang Pilipinas mga folks. So take note yan. At ang ating aurora effect ay matatanaw ito sa bahagi ng Northern American region. Ganon din sa may bandang Antarctica, pero mababa ang level ng auroral activity na inaasahan natin. At KP4 index. Expected yan within 3 days ha. At sa ating elevation at UHF ay pataas po ang ating field velocity. Yung degraded frequency na halos nasa 15 MHz ito, yung degraded megahertz. Sa magtatanong ano ba ang epekto nitong mga to? Well, inuulit ko, yan yung magpag-focus po ng mga electronic and radio blackouts sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan nakaapekto ang areas na yan. So, yung epekto ng mga yan, lalo na sa mga degraded natin na solar flare, maka-apekto yan dyan sa kung saan may region na mataas ang degraded frequency. Ganon din sa magiging epekto ng total electron content na tinatawag. Malalaman ninyo dito sa bandang solar terrestrial data. Siyempre, mula yan sa WinLab, makikita yan yung auroral latitude kung mataas ito. So far, moderate ito at 62.5 degrees. Yun nga, makikita natin visually sa may auroral forecast. Ayan yung makikita. Oh. So kung gusto niyo makita yung cycle animation nito, makikita niyo yan. Pag-click niyo yung image. So makikita niyo yung paano siya nag-evolve o nagde-degenerate every time na may tumatawang CME sa mundo. At nakakapekto mga total electron content nito. Lahat kompleto yan, maging ang derived vertical TEC at ionospheric density ay malalaman din niyo ang pagtaas niyan. So hindi porket sa Asia nakaapekto yung ionospheric range ay doon lamang. Minsan meron itong ionospheric density na tinatawag. Ito yung parang dust na mula sa CME na humahampas sa pinaka-magnetic field ng ating mundo. So, maganda at malaki ang role ng nagkakaroon tayo ng magnetic field mula sa ating mundo para ito ay maprotektahan. Pero dahil ayon sa mga kumakalat na balita, nagkakaroon ng dislocation, yung uppermost ng polar and south pole natin, hindi na yata accurate yung pinaka-magnetic field natin. Medyo tabingi na daw ito according yun sa mga eksperto. So, maaaring magkaroon ng malaking epekto yan sa pagtama ng ionospheric density. However, maliit pa naman ito, maliit pa na pagkakataon o maliit na damage ang magagawa pa lang ng pag-tilt o pag-tilt ng magnetic field natin. Hopefully, hindi yan lumawala sa mga susunod na dekada. So dahil bahagyang maalinsangan ang temperatura namin kahapon, umabot nga ng 33 degrees Celsius. So expected kahapon ay asahan ang medyo tumaas din na heat index. Sa amin ay umabot ng 43.5 degrees Celsius. Pero kung ipagtatabi natin sa mga weather stations ni Pag-asa, ay merong mas mataas na naging heat index ayon sa mga data weather stations ni Pag-asa. Dito sa Catbalogan, Western Samar na nasa 44 degrees Celsius. At sa Dagupan, Pangasinan. So dahil nga po maging sa Luzon ay medyo numipis po ang shear line, mas umiiral po ang easterlies kaya expected po talaga na bahagyang tataas din ang alinsangan at heat index. Ayun nga, sa Pangasinan umabot pa ng 44 degrees Celsius. So halos sa pangalawa lamang kami dito sa Caloocan, nga sa around 43 degrees Celsius ang aming heat index. At sa ating PX systems in past 24 hours, nangunguna pa rin sa napakamalinsangan pa rin ang Zamboanga Peninsula. Of course, dyan sa may Mindanao areas, expected na po natin yan. Pero dahil kahapon ng hapon at gabi ay umiiral na po ang surface up sa kanila o intertropical convergence zone, ay magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat ulan dyan, extend din hanggang dyan sa may bandang Palawan. So, sa may Zamboanga Peninsula, may pinakamataas na alinsangan, pero pagdating sa lowest temperature ay stationary ulit sa Baguio City at 17.2 degrees Celsius. Inulan din sa Baguio City na may pinakamataas sa precipitation according din sa aking PH Extremes na 10 mm. So typically sa Luzon ay mga mild lamang ang inaasahang mga pagulan ayon sa aking forecast report kahapon. Dahil mas umiiral ang easterlies at mababa ang condensation kapag sobrang taas ng init ng temperatura at mababa lamang ang water moisture na nadadala.
At sa ating volcanic thermal alert status, na natiling moderate itong si Mayon Volcano. So, tingnan nyo na lamang sa aking website dahil stationary lamang yung status ni Mayon Volcano na may bahagyang magmatic intrusion. So, good news pa rin yan dahil tuloy-tuloy pa rin siyang nagre-release ng kanyang sobrang magmatic intrusion. Maiiwasan dito yung pag-ipon niyan ng lakas sa pinaka magma chamber nito. At sa ating outside humidity ay nasa 70% po. Bahagyang drier po ang ating humidity. Ito nga po ang dahilan kung bakit kukunti lamang ang nagiging pag-ulan sa bahagi ng Luzon area. At bumababa ito ng 5% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure natin at 1,012 hectopascals. So medyo drier po tayo at steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status, may 5 hours and 41 minutes po tayo to low tide. So kasalukuyang high tide ngayon sa Manila Bay. Pwede po silang mangisda ngayon dyan sa mga ating kababayan na maliliit na mangingisda sa pampang ng Manila Bay. Medyo good news pa rin yan. At least 5 hours pa, mahigit para ito ay mag-low tide mamaya. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:50 AM at inaasahan itong lulubog mamayang 5:30 PM. At ang ating waxing gibbous, almost 96% na po. Ang sinag ng buwan ay sisikat ito mamayang hapon, 4:19 PM. At inaasahan naman itong lulubog kinabukasan na ng madaling araw, 4:54 AM na ng madaling araw na kinabukasan. Take note ilang araw na lang, 2 days na lang para magkaroon na masaksihan natin ang partial lunar eclipse. Inuulit ko, ang schedule niyan sa international ay October 28 po ito. So bukas daw ito sa kanila. Pero sa atin, sa Pilipinas o sa Asian time ay ang oras talaga nito ay October 29 na po. So madaling araw po ito. October 29 na ng madaling araw, ang pinaka-maximum peak niya ay 4:15 AM. So, para sa mga nagtatanong pa rin, ano daw oras ng magaganap ang partial lunar eclipse? Hindi po bukas kundi sa 29 o linggo ng madaling araw po. Mga madaling araw po ang pinaka-starting nito. So, mga bandang 3 something. Ipopost ko yung pinaka-exact na oras nito siguro bukas na. Kung ano yung starting ng pinaka eclipse nito. Kung titingnan natin kasi may oras yan bago pumasok dito sa pinaka penumbral ng Earth. Then yung pinaka eksakto mga 4:15 AM yung pinaka umbral na tatama. Kakagat lang ito sa halos parte ng buwan, hindi masyado total lunar eclipse mangyayari. So medyo kapiraso lang ang halos matatakpan ng pinaka-umbra ng Earth sa buwan pagdating ng linggo ng madaling araw. So inulit ko, linggo po yan para sa mas maintindihan ninyo, kaya dito sa aking webpage sa program ay naka-indicate na po ang oras niyan sa Pilipinas. Ito kasi sa taas, internationally yan. So naka-date yan October 28. Pero sa oras natin sa Pilipinas, ay linggo yan ng madaling araw. 4:15 AM po yan. Philippine Standard Time. Automatic converted na po yan sa atin sa Pilipinas para sa mas maiintindihan ng mga Pilipino natin kung ano ang tamang oras. At sa ating air quality, nanatiling moderate po ang ating air concentration. Magmas pa rin po mga folks. At least 51 ang index nito or 12.25 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po mga folks. At sa ating local weather outlook ngayong Biyernes hanggang Sabado na po ito ay nasa magiging partly cloudy ang maghapon. May mga ilang localized thunderstorms typically sa may bandang Bicol region o bandang eastern part ng Luzon, especially sa may bandang Polillo Islands area. Bukas, ganoon din, magiging partly cloudy din na maghapon na may mga tsansa na pag-ulan at 95%. Ngayong araw ay 100% daw ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. So, generally, maging sa ating local weather advisory ay hamihan ang umiiral daw sa may eastern northern Luzon. Pero bahagyang malayo ito ng bagya sa Luzon medyo naitulak ng bahagya ito ng ating easterlies. Kaya yung lamig dito sa Metro Manila medyo maaantala muna o medyo tataas muna ang temperatura. Halos hindi muna natin mararamdaman yung pinaka-amihan.
Sa gabi lang natin halos muna mararamdaman ito. So, northeast monsoon lamang ang makaapekto hanggang dyan sa may bandang Central Luzon. Wala tayong masyadong shear line, manipis lamang ito, so hindi ito maikukonsidera. At sa ating air quality, nanatiling moderate po ang ating air concentration. Magmas pa rin po mga folks. At least 51 ang index nito or 12.25 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po mga folks. At sa ating local weather outlook ngayong Biyernes hanggang Sabado na po ito ay nasa magiging partly cloudy ang maghapon. May mga ilang localized thunderstorms typically sa may bandang Bicol region o bandang eastern part ng Luzon, especially sa may bandang Polillo Islands area. Bukas, ganoon din, magiging partly cloudy din na maghapon na may mga tsansa na pag-ulan at 95%. Ngayong araw ay 100% daw ang tsansa na pag-ulan ngayong araw. So, generally, maging sa ating local weather advisory ay hamihan ang umiiral daw sa may eastern northern Luzon. Pero bahagyang malayo ito ng bagya sa Luzon. Medyo naitulak ng bahagya ito ng ating easterlies. Kaya yung lamig dito sa Metro Manila medyo maaantala muna o medyo tataas muna ang temperatura. Halos hindi muna natin mararamdaman yung pinakaamihan. Sa gabi lang natin halos muna mararamdaman ito. So northeast monsoon lamang ang makaapekto hanggang dyan sa may bandang Central Luzon. Wala tayong masyadong shear line, manipis lamang ito, so hindi ito maikukonsidera. Sa ating drought monitoring, nanatiling nakataas ang drought early warning monitoring sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon at Davao Region area. So take note yan mga folks nanatiling medyo mataas yung anomaly dyan. Pero pagdating sa ating drought index classification ay ilang bahagi sa may Eastern Visayas at Central Visayas, bahagyang tumataas po ito. At sa may bandang Eastern Mindanao at bandang Sorsogon area. Medyo tumataas-taas dyan mga folks, so take note po. At sa Luzon naman, sa may bandang Pangasinan. Bandang Pangasinan po at Dagupan, bahagyang mataas ito. Pero mababa pa rin na nasa 100 yung drought index nito. So, maaaring mawala din kaagad yan kapag lumakas po muli ang ating amihan. Pero sa ating isang buwan o monthly drought index natin ay nangunguna pa rin sa mataas ang bahagi ng Tuguegarao area at dyan sa parte ng Cagayan Valley. Mataas pa rin ang ating monthly monitoring dyan at ilang bahagi nga po ng Pangasinan. Sa may Eastern Visayas, mataas din sa may bandang Samar Region, ilang bahagi ng Negros at Cebu area, Masbate, at bandang Eastern Leyte area. Sa ibang bahagi ng probinsya ito. Hindi naman lahat ng buong Leyte mataas, pero sa ilang bahagi lamang ng Leyte area. Sa may Mindanao naman, lalo na sa may eastern portions, although medyo nasa 100 lamang ang classification, pero pagdating sa may bandang Sorsogon, ay bahagya itong tumataas sa 200 to 300 index ng drought classification. So, since last month, mataas na po yan. Maging wari po yan sa ating mga local LGUs natin habang umiiral ang matinding El Nino sa bansa. At sa ating daily rainfall ay ang bahagi ng Sorsogon area lamang ang medyo inuulan sa may bandang General Santos City area hanggang sa may bandang Cotabato at Kidapawan areas. Yan ay as of October 25, 2023. So, yun lamang po mga folks ay manatili pa rin papag-aralan ng ating mga LGU lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at bandang Sorsogon at Davao Region. Then nanatiling mataas ang posible na may magkaroon ng matinding dry spell sa inyong mga lugar. At the rest ng nabanggit ko sa bahagi ng Visayas, lalo sa Eastern Visayas, ay so far, bagamat mababa ang drought index nito, ay manatili pa rin mag-antabay at bantayan ito kapag ito ay tumagal na ng mahigit isang buwan. So kung sisilipin natin yung water reserves, lalo na sa area ng Pang-Visayas at Mindanao area, medyo nagkikritical po ang areas na ito sa may bandang San Roque po. Mas mababa na siya sa pinaka-normal water deviation level. Nasa 267.53 meters na lamang ito mga folks. Lagpas na siya o mas mababa na siya sa normal deviation level na 280. So 267, napakalaki po ng naibawas. 12.47 meters po ang ibinawas. So malaki po ang epekto ng tubig dyan. So sa mga LGUs natin, especially sa may bahagi ng Mindanao area ay maging wari at tipid-tipid na po ng bagya sa tubig natin.
dahil medyo nagki-critical na ang level sa San Roque Dam. Sa Pantabangan Dam din, ganun din po, ay malaki rin ang nababawas, 18.20 meters na po ang laki na nababawas at tuloy-tuloy itong bumababa. Take note yan mga folks ha, yung mga areas na yan, typically mga bandang katimugan na yan ng bansa sa bahagi na yan ng Visayas at Mindanao na nagsusupply ng tubig natin. Malaki po ang nababawas. Mula sa 193 ay 186.94 na lamang sa May Magat Dam. So, hindi pa naman nagagamit sa ngayon yung backup sa May Kaleraya na water dams natin. So, mukhang hindi pa nila ito nagagamit. Pero nasa halos critical na ang ibinababa ng tubig nito sa May Pantabangan Dam, Magat at San Roque area. So, take note yan mga folks ha. Tipid-tipid mo sa tubig dahil iiral pa rin ang ating El Nino hanggang sa susunod na 2 buwan next year ng 2024 mga folks. Take note yan ha. Sa ating nationwide daily rainfall averages, according sa data feed ni Pag-asa, mula October 1 hanggang 25, 2023, ay nanatiling way below normal ang bahagi ng Central Luzon at below normal naman ang the rest ng Northern Luzon, especially sa bahagi ng Apari at Cagayan Valley at ilang bahagi dyan sa may bandang Aurora region. Kasama ang areas ng bandang Central Luzon at ilang bahagi dyan sa may bandang Bulacan area. Pero nag-above normal naman ang ilang parte sa may Bataan at Zambales area. Sa may Ilocos Norte din, bahagyaring nag-above normal. Pero the rest ay nasa near normal po ang ilang bahagi ng Panay Island at Camarines Norte. Sa may Mindoro naman ang Occidental Mindoro. Sa may Mindanao naman sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at bandang Davao Region, sa may Davao City area. And the rest ay below normal pa rin, kabilang na ang ilang parte sa may Metro Manila. Pero may portion sa may Metro Manila ay medyo near normal po. Dito sa Caloocan, medyo below normal pa rin ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Dahil kung titingnan natin sa ating vegetation and drought monitoring natin sa ating monthly rainfall stock, ay makikitang below normal po ang kasama ang bahagi ng Metro Manila. Pero ilang parte dito sa may bandang Aurora area na at least nagno-normal average and the rest ay below normal na po siya. May portion sa may bandang Metro Manila nagno-normal average siya. So, sakop ang Caloocan na may below normal average rainfall ang nakatala. At sa may bahagi nga ng Mindanao, ay ang bahagi ng Davao Region ay bahagyang mataas o above normal ang kanilang rainfall. According na rin yan sa aking stock na rainfall averages. So, nagtutugma naman sa nire-report ni Pag-asa mula October 25 ay dito naman sa akin ay ganoon din, October 25 din. So, tugma naman sa data feed ni Pag-asa ang inaasahan na mga total na mga pag-ulan natin sa bansa. So, generally, makonti lamang ang naging total rainfall na inaibuhos ngayong buwan ng October sa bansa. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. At ngayong araw, makikita po ang mga ilang kaulapan lamang na iiral sa bahagi ng Northern Luzon. Mga party cloudy lamang ang mas iiral hanggang sa bahagi ng La Union at Pangasinan area. So expected po na magiging katamtaman at maaliwalas at maalinsangan ang lagay ng panahon. Yung sinasabi kong manipis na shear line, ayan po, na mamagitan dyan. Kahit tingnan nyo sa water vapor, medyo merong shear line pero napakamanipis ito. Hindi ito masyado susceptible pa. Ang mas malakas po umiiral ngayon ay ang ating eastern lease na magpapainit at magpapadulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, pababa ng Eastern Visayas area. So, yung portion na ito, lalo na mamayang hapon o ng gabi, ay expected po ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. So, medyo damay ang bahagi ng Metro Manila. Magdedetermine o magdedepende na lamang po sa magiging water vapor na mahahatak ng easterlies na lalapit sa kalupaan ng bansa dito sa may bandang Central Luzon kasama na ang bahagi ng Metro Manila. So all in all, halos buong bahagi ng Luzon area magiging tamtaman. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically mga ilang light to moderate showers. Walang nakikitaan na heavy rain potential ang bahagi ng Northern Luzon
hanggang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at bandang Mindoro area. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Pagkaroon man mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa bandang La Union at Pangasinan area at Zambales, mga mahihina lamang na pag-ulan ito, typically mga ilang milimetro lamang ang magiging buhos at titila din kaagad. Ganon din sa bahagi ng Eastern Luzon, mula dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora at ilang bahagi ng Quezon Province at Bicol Region. Pero mas mangunguna ang medyo partly cloudy at maliwalas at malinsangan laki ng panahon, especially dyan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Sa may Southern Luzon naman, lalo na sa may bahagi naman ng Duque, Romblon hanggang Masbate at Bicol Region, magiging malinsangan din ang lagay ng panahon. Isolated rain showers lamang at forecasted na mga ilang light rain showers ang naka-forecast ngayong araw. Sa bahagi ng Mimaropa, mula dyan sa may bandang Coron ay medyo katamtaman lamang at may mga ilang part dito mostly cloudy. Kung sisilipin natin gamit ang ating Himawari 8, dito sa may bandang portion ng Coron at hanggang bandang El Nido ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Isolated lamang din ang mga pag-ulan na iiral, epekto ng medyo edge nitong surface trap na dumadaloy sa bandang Puerto Princesa, pababa ng Brooks Point at Batarasa. So, madadamay maya-mayang maghapon ang bahagi ng Kalayaan Island. So, magdala po ng pananggalang sa ulan ngayong maghapon. Pero sa nalalabi ng Mindoro hanggang dyan sa may bandang Coron, Kalawan at nabanggit ko, sa may bandang El Nido, ay magiging katamtaman at maalinsangan ang lagay ng panahon. Typically, isolated hanggang light to moderate showers ang medyo iiral maghapon. Pero sa buong bahagi ng Visayas, mula dyan sa may bandang Negros Occidental, mula si Palay, all the way hanggang Siquijor, ay iiral po yung edge nitong surface trap. Considerably na intertropical convergence zone na nag-extend nga po hanggang sa bahagi ng Palawan sa may bandang Puerto Princesa. Extended yan hanggang Palau at sakop ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Northern Mindanao rather, Zamboanga Peninsula hanggang dyan sa may bandang Surigao del Norte. Kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po ang iiral dyan ngayong umaga hanggang maghapon. Magkakaroon ng pabugso-bugsong mga biglaang kalat na buhos na ulan sa area na yan, kabilang ng Surigao del Norte, Cagayan de Oro at Zamboanga Peninsula. Lalo na sa bahagi nga po ng Palawan sa may bandang Puerto Princesa pababa ng Batarasa at Kalayaan Islands. Magdala po ng pananggalang sa ulan na expected hanggang maghapon po yan. Sa may Eastern Mindanao naman, mula Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur, magkakaroon ng mga ilang partly cloudy at may mga ilang localized thunderstorms na iiral ng mga hanggang moderate rain showers. So mula Butuan yan, pababa yan ng San Francisco at Hinatuan at dyan sa bahagi ng Bislig. Pero mula Compostela Valley at ilang bahagi ng Davao Region sa may Davao City, all the way hanggang dyan sa may bandang Digos, Kidapawan at Coronadal, magiging katamtaman, maalinsangan po ang lagay ng panahon. So iwas po na magbilat sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man ng mga isolated showers, hindi naman ito nagtatagal ng mahigit sa 1 oras. Pero dyan sa may bandang General Santos City, ay asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Epekto pa rin yan ng dumadaloy na surface trap dyan hanggang dyan sa may bandang Governor Generoso. So take note, magdala na lamang ng pananggalang hindi lamang sa tinding sikat ng araw sa bahagi ng Mindanao, ay dahil din sa magiging mga kalat-kalat na pag-ulan. At ayon naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring ay hanggang sa susunod na buwan, unang linggo ng November ay inaasahang mayroong circulation daw na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero unsignificant pa rin po ito at uncertain kung ito ay magiging active low pressure area. Dahil nakikitaan na medyo shallow pa rin ito na kahit papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa October 30 o 31, 2023. At hanggang sa unang linggo nga ng November ay kikilos na ito pakanluran parapit sa silangang bahagi ng Visayas o ng bandang Bicol Region. So, panatili natin obserbahan dito dahil halos 1 linggo na ito ay binabantay natin mula sa may bandang south of Guam area. Sa natin stationary ito ngayong araw na shallow low pressure area mga folks. So, take note pa rin yan. Pero kung titingnan natin sa ating mean sea level pressure, naglalaro lamang sa 1,010 to 1,008 hectopascals yung atmospheric pressure nito. So, nagiging uncertain pa rin kung magiging active low pressure ito o manatili lamang siyang nasa shallow trap hanggang sa makalapit ito ng silangan ng Visayas o ng Bicol Region this coming November 1 or 2.
2023 na. So mukhang matatapos ang buwan ng Oktubre na wala tayong aasahang bagyo o sama ng panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan naman natin sa ating Western Pacific na natiling aktibo ang ating anomaly na nanatiling nasa 40 to 50% chance ito. So, posible pa rin na ngayong araw within 44 to 55 hour period ay maaaring itawag ito as bagong inverse formation. Pero yung magiging ganap na bagyo ay uncertain pa rin hanggang sa kasalukuyan mga folks dahil napaka-shallow nito na naka-embed sa Intertropical Convergence Zone line. At kung titingnan natin ang mga computer models mula sa GFS, masyado pa rin hilaw ang pinapakita ng mga forecast nito. Hindi pa masyado nagtutugma-tugma. Sa ECMWF naman ay ganun din ang ipinapakita. Wala ring significant na pinapakita na isang active low pressure na mabubuo. Pero kay NAVGEM, kung sisilipin naman, ay medyo aggressive na nabubuo ito as low pressure area. Pero, may kasunod siya na after na parang madidissolve itong isang low pressure area na binabantayan natin sa may south of Guam. Pero kikilos naman ito pa north westward naman. Malamang sa unang linggo na po ito ng November. Kaya ating babantayin dahil hindi nagkakapare-pareho pa ang pinapakita ng computer model forecast ng mga ito. Pero yung kay ICON at GFS at ECMWF medyo mayroong bahagyang significant na nakikitaan na low pressure na nabubuo dito sa may south of Guam. Mas kugma ito kay Japan Meteorological Agency. So itong si ICON at JMA ay medyo magkakapareho sila ng ipinapakita na forecast. Pero nanatili itong shallow na nasa stationary pa rin. So sa mga nagsasabi agad na pre-kabayan, wala po muna Sa ngayon ay nanatiling stationary lamang siya as shallow low pressure area. Uncertain pa rin na ito'y magiging isang ganap na bagyo. Wala tayong nakataas na gale warning mga folks. Kalmado po ang karagatan natin sa buong bansa. So wala tayong expected na anumang malakasan o mataas na alon ngayong araw. So wala tayong magiging comment nito mga folks. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend, October 27, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, October 27, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para kung sakaling nag-miss man ako ng pag-report, ay bisitahin nyo lamang aking website dahil nandun naman lahat ng aking ibinabalita na sa aking webpage na po lahat, maging sa real-time at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.